Salamat sa ating Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na ibigay sa Kanya lahat ng ating mga kabigatan, ilagak sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Amen. Kagabing ito nawa ay ang Diyos ang ating maluwalhati, ang Diyos ang ating makita, mga kapatid. At huwag tayong tumingin sa paligid natin kung ano man ang pinapakita ng kaaway. So, mag-focus na lang sa ating Panginoon, mga kapatid, at tunay na masasamba mo siya. Nakita natin yung mga naunang mga banal. Wala silang kailang pagka sinasamba nila ating Panginoon. So, dapat ganoon din tayo, mga kapatid. Kung tunay natin siyang Panginoon at tayo tunay na kanyang mga anak, ay may maganap na pagsamba. Amen. Salamat sa Panginoon sa awiting ito. At tayo dadako na sa pambahagi na ating gawain ang pag-testimony sa ating Panginoon sa kanyang mga gawa. Binibigyan ko po ng pagkakataon kung sino man sa inyo, mga kapatid. Brother Ryan. Nais ko lang magbalik ng papulit sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na pagbibigay niya sa akin ng kalakasan sa trabaho, maging sa pag-iingat at pag-provide ng mga pangailangan. Ngayon din sa patuloy na pagbibigay niyang comfort na mga kapatid. Sa trabaho, may times na manag-isip ko na parang hindi na magkana. Pero every time naman nalangin ako, nandun yung Diyos na nagbibigay sa akin ng comfort, motivation sa patuloy na hinaharap sa araw-araw. Kaya sa Diyos ko pinabalik ang lahat ng kapatid at pasalamat. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa kalakasan. Amen. Ang patuloy niya binibigay sa atin. Purihin na ating Panginoon. Meron pa po mga kapatid? Sir Mercy? Nais ko rin bigyan ng word pasalamat sa ating Panginoon sa kagalingan at nagdolog sa akin kahapon. Dahil sobrang sakit ng ulo ko maghapon. Dahil mainit kung sumundo ako masyado. Pray ako sa Panginoon na ibalik ang kagalingan kasi kung hindi ko mayaan sa school siya. At salamat ako ulit kung isip ko ngayong umaga. Taglay ko ang kagalingan at kalakasan. Ganoon din sa pag-iingat ng Panginoon sa mga kapatid natin na biyahe kahapon. Bagamat na-delay sila ng biyahe, nakating sila ng tanghali. Pero ang Diyos ang nag-ingat sa kanila. Kaya sa Diyos po ang lahat ako po. Amen. Purihin natin Panginoon sa testimony na yun. God bless you, Sister Mercy. Ang Diyos ang may taas sa lahat ng ating mga patotoo. Pero pa po mga kapatid, Rob? Pinabalik ko lang po sa ating Panginoon po. Salamat sa patuloy na pag-iingat niya, maging sa pagdamo namin sa person na siyang tulog na sa aking panalangin na bigyan kami ng magandang panahon. Magiging sa patuloy na pagpapay na kailangan niya sa pagpapay na gawain sa tao. Kaya sa Diyos po pinabalik lahat na kapulit ko sa lahat. Amen. Salamat sa ating Panginoon. God bless you, Brother Rob. Salamat sa ating Diyos sa patuloy na pag-iingat. Ngayon po po mga kapatid. At kung wala naman ay binabalik niyo sa ating Panginoon ang pasasalamat sa kagalingan na ipinagkaloob niya sa akin dahil nagkaroon ng gout yung aking paa, ang kanang paa sa daliri, sa sakit. Pero dinalangin ko sa Panginoon at ang Diyos ang ibigay ng kagalingan. At gayon din sa patuloy na pag-provide niya ng aking mga pangailangan. Tunay na kapag nagtapat ka sa Panginoon, ang Panginoon ay magtatapat din sa iyo, mga kapatid. Yung mga oras na minsan parang nagdadoubt ako na gawin ang isang bagay para sa Panginoon, ngunit na nagtatanong ako sa sarili ko na kapag di ko ito ginawa ay pagpapalain kaya ako ng Panginoon. So yun ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang gumawa para sa ating Panginoon. So anumang mga bagay na para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon ay naway patuloy natin gawin para sa Kanyang pangalan. Again, kung magtatapat tayo sa Panginoon, siya din naman ay magtatapat sa atin. Kaya salamat sa ating Diyos sa Kanyang kabutihan sa gabi nito. At kung wala naman mga kapatid, ay hindi na po tayo magpapakatagal at inaanyahan ko na kung bautis na tayo ito, may upang tayo dadako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At habang sa ating pagtatayo, awitin po natin ang awitin magsasabing, "Flow through me, Holy Spirit. Flow through me." Amen. Flow
ako, makapalit ko, Panginoon, upang sambay ng nakitang pangalan ng Diyos. Narito, hindi kami na tawaran sa nagawa namin. May hindi ka dapat sa iyo, Diyos. Ulay, Panginoon, na napakarami po namin katapusan. Marami kami mga kukulang. Katapat, Lord, at yung parati na umabot sa amin. Salamat po, Diyos, sa lakas at pag-iingat mo sa amin. Sa gabi ito, at nilalapit namin sa iyo ang salita mo, Diyos, na ito pag-uusapan. Ito po kami ng pagkadala mo muna sa amin. At ibigay mo sa amin ang kapahayagan, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Diyos, ang gawain ito, ng sa mga kapatid namin na gumaganap din ng itong gawain, pagpalain mo din sila, Panginoon, at katagpuin ang kanilang pangangailangan. Mga panalangin na kanilang idudulog sa iyo, ikaw po, Diyos, ang tumugon nito sa iyong sakdan ng kalooban. Sa iyo ang lahat ng pagpurit at samba sa pangalan ng Jesus namin, Diyos. Amen. Bago po tayo maupo, ay babasa tayo ng salita ng Diyos na ating bulay-bulayan. Sa gabi ito, nais buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. John chapter 19. to 30. Ito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan kung ito nasipungan. John chapter 19, 29 to 30. Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled the sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed down, and he bowed his head, and gave up the ghost. Yan po ang salita ng Diyos. Malaya po tayo po. Salamat po sa Panginoon sa gabi nito, sa pag-ingat niya sa atin na makaparito sa dakong ito para maglingkod muli sa ating Diyos. Okay? At yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na ibinigay niya ang pag-iingat sa amin sa dakong ng Quezon at patuloy na kumikilos ang Diyos sa dakong yun na hindi nagkukulang financially, spiritually, hindi sa lahat pang mga kapatid. Hindi siya nagpabaya sa amin sa dakong yun. Salamat sa Panginoon dahil bagamat yun, may mga masamang panahon, pero yun nga, sabi ng ating kapatid, nag-pray kami. Pagpunta doon, sabi namin, kung pagkalooban mo kami, Panginoon, na maayos sa panahon, kaya mo na makapagbiyahe kami o makapaglakbay nang walang sasagabal sa aming paglalakbay. At sa awa ng Panginoon, pagdating namin doon, fair weather lang po yung nagpakita sa amin. Pero pagdating doon sa Quezon, doon, tsaka siya bumuhos ng malakas. So, sabi ko, salamat sa Panginoon dahil nagpakita siya ng katagunan sa simpleng dalangin. At pag-uwi namin, ganun pa rin. Sabi namin, Lord, punduin mo, Panginoon, na hindi kami maabala. Pumatak lang ng bahagya yung ulan. Pagdating namin sa mga hindi pa kami nakakagitna ng biyahe, tumila na uli ang ulan. So, napakabuti ng Panginoon. Okay? At yun, itong linggo na darating, mga kapatid, sama niyo kami sa prayer kasi nagplano po ako doon na magpakumunyan dahil Lunes holiday. Yun po ang mga pagkakataon talaga namin na makapag-take up ng komunyon kapag ang holiday ay pumatak ng Lunes. Kasi para Lunes nakaka-uwi ako ng maaga. So, itong linggo na darating, magpapartake kami ng komunyon sa dako kong yun. Hindi po namin masunod yung first week of the month, every first week of the month kasi yun nga, nahirapan ako umuwi ng gabi. So, dati na namin trinay, nila Brother John Paul, pero okay, kaya naman namin, kaya lang ang kawawa ng katawan namin dahil kinabukasan na nga ay may pasok sa trabaho. So, hindi namin naipagpatuloy yung ganon. Kaya, balik ulit ako dun sa na kapag pumatak na holiday yung Lunes ay makapag-partake kami ng kung samantalang di pagkakataon. So itong darating na linggo, Lunes, holiday. So pag-pray po na. Magsama niyo po kami sa prayer mamaya na
na makapag-partake kami ng may kaayusan ng komunyon doon sa dako ng Quezon. So, yun po. At pag-usapan po natin ngayong gabi itong salita ng Diyos na binasa natin. It is finished. Okay? So, tapos na ang lahat ng bagay, sabi ng Panginoon. Nung sinabi niya ang salita, no? Nung binigkas niya ang salita in the beginning, okay, yun yung simula ng creation. Yun yung start, no? Genesis, sabi diyan, pasimula, nilikha niya lahat ng bagay. At yung nagsalita na yun, ng pasimula, siya din yung nagsalita ng wakas, ng finished. Amen. He is truly an Omega, an Alpha and Omega. Amen. Tama? Siya yung Diyos na, siya yung Alpha, pasimula, at siya yung Omega, ang wakas. Pinatutuhanan ng Panginoon dito pa lang sa versikulo na to na ang kanyang salita, okay, siya ang may-ari ng kanyang salita. Na ito hindi sabi ng Panginoon nung siya nasa katawan lupa, sabi ng Jesus Christ, hindi ako magsasalita ng ganang akin kung hindi ako pagkakalooban ng Ama na magsalita para sa inyo. In other words, siya rin naman yun eh. Wala namang ibang Diyos kundi siya lang din naman, mga kapatid. Okay? Nung pasimula, siya yung naglikha. He created all things. At sabi sa Biblia, ang credit sa Bible, kung wala daw ang Diyos, wala ang lahat ng bagay. So sa Kanya nagsimula ang lahat. Kahit tayo kapatid, nagmula tayo sa Diyos. Amen. Inilabas tayo ng Diyos mula sa Kanyang sinapupunan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Okay? Sinabi niya, nilabas tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? At dito sa binasa natin, kung siya yung nagsalita ng pasimula, siya rin yung nagsalita ng may karapatang magsalita ng tapos na ang lahat ng bagay. Amen. Sabi niya sa Wikang Tagalog, okay, tapos na. Ibig sabihin, meaning to say, ang lahat ng mga bagay, kapatid, ay may nagtagumpay na. Amen. Si Kristo. Amen. Siya na yung nagtagumpay from the start until now, nagtagumpay na si Kristo noon pa. Amen. See? Kaya nung sinabi niya, it is finished, ito yung talagang tapos na wala nang kasunod. Kaya nga sabi ng prophet, alam na ni Satan yung kanyang hangganan. Nabasa niyo po ba ninyo yun? Alam na ni Satan yung kanyang pagtatapos. Kaya nga ang ginagawa ng devil, kaya nagkukumahog ang demonyo para para marami siyang mailigaw. Okay, pero hindi mangyayari na mailigaw niya pati ang hirang. Kasi alam natin, now, marami ang tinawag, pero kakunti ang hinirang. Amen. Marami po ang tinawag sa paglilingkod. Marami ang tinawag ng Panginoon. Pero hindi lahat ng tinawag hinirang. Kaya ang mga simbahan nagsusulputan, parang kabuti ng mga nagsisisulputan, kasi bakit? Tinawag din naman sila eh. Tinawag din sila pero hindi sila hinirang. Dahil sabi ng Biblia, many are called but few are chosen. At yung mga hinirang na yun, kapatid, yun yung mga tao na iningatan ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo kailanman iwinala sa aking mga palad. Ni isa man daw sa atin, iningatan ng Panginoon, hindi niya kailanman hinayaan na mawala doon. Why? Ganun kasi kahalaga sa Panginoon yung chosen. At wala yung iba kundi ako, ikaw, tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos. Hindi lahat na naglilingkod sa Panginoon sumasampalataya sa Diyos. Maaaring sabihin natin na lahat ng naglilingkod sa Diyos naniniwalang may Diyos.
Even the unbeliever, naniniwala sila may Diyos. Pag tinanong natin sila kung naniniwala ka ba na may Diyos, sasagot sila na oo. Pero hindi lahat ng naniniwala sa Diyos ay sumasampalatayang may Diyos. Kasi magkaiba po ang naniniwala at sumasampalataya. Pero tayo, hindi lang tayo basta naniniwala. Yes, pero mas mainam na sumasampalataya ka sa Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoon, doon makakakilos ng malaya ang Espiritu Santo. See? Kasi without faith, sabi ng Bible, sabi sa Hebrews, without it is impossible to please God without faith. Ang tanging paraan lamang para malugod ang Diyos sa isang tao ay magkaroon siya ng pananampalataya. Amen. See? So doon papasok yung mga talagang hinirang ng Diyos. Yung mga taong hinirang ng Panginoon, yun yung mga taong sumasampalataya na iisa ang Diyos. Na ang Diyos ay Diyos siya rin noon, ngayon at magpakailanman. Na alam natin ang Diyos hindi nagbabago kailanman. See? So, yun yung mga taong hinirang. Na ang mga churches sa mga religion parang mga kabuting na sisisulputan. Bumasa lang ang Bible. Meron nga sa online mga kapatid eh. Nagtuturo siya through online, through SOCMED. At nagkiklaim siya na pastor pero wala siyang tupang may pakita. Nakita niyo? Batang-bata, nagbasa lang ng Bible, no? Nakabasa lang ng Bible, pastor kagad. Pero pag hinanapan siya ng tupa, wala siyang may pakita. Pero ang tinuturo niya, yes, Bible. Kaya lang ang problema sa mga tagapagturo na ito, hindi nila naintindihan ang Bible. Kasi nga po, walang pananampalataya at kanino mo makukuha ang pananampalataya? Kay Kristo. What is faith? Faith is a revelation. See? Kapag nakuha natin yung pananampalataya na kay Kristo din mismo nagmula, magkakaroon ka ng kapahayagan at yung kapahayagan na yun, kapatid, hindi yun pwedeng aralin. Kahit sa Bible school kang magpasok o pumasok tayo kahit saan mang Bible school at pinakamagaling ka na estudyante, hindi nakukuha ang revelation through studies, through schools. Kahit na sinong magaling na professor pa magturo sa atin, without having the revelation, you cannot understand the word. See? Now, okay, it is finished. Alam kong narinig nyo na itong babanggitin ko, pero gusto ko sanang diinan ito ngayong gabi, bago man lang tayo dumako doon sa pananalangin, kasi anong napanood ko ito sa SOCMED, oo nga, para sabi ko nga, no, parang maganda nga, tama, kasi tinignan ko rin, may dinownload akong Bible na apps, na meron siyang bilingual. Okay, may Greek. Nung tinignan ko nga yung Greek form niya, so tama talaga dun sa napanood ko. No, na ang Greek word nitong finished na word, I mean, is sa verb, translative verb, yun yung tinatawag na teleo. Okay? Yan. Na ang ibig sabihin ng teleo, to bring to an end. No, tinignan ko niyan kay Webster Dictionary kasi tinignan ko talaga yung sinasabi ba nung pinanood ko is Bible biblically nga ba or something na na-invento lang nila. Okay. Now, to bring to an end or to complete. Ibig sabihin, kumpleto na. Wala ka nang hahanapin pa. Yun na. Kumbaga, yun na yung kumpleto na yan. Or to accomplish. Tapos na. Nagawa na. Okay? Na ang ibig sabihin niya, na meron pa ibig sabihin yung sinasabi yan, sabi nung napanood ko, yan daw yung tinatawag na tetelestai. Alam ko napanood nyo na ito, or baka narinig nyo na ito kung kanino,
Pero nung tinignan mo siya sa Bible, okay, maganda siyang itapel dahil mayroon siyang relation sa Bible at sa pananampalataya natin. Ngayon yung Greek word ng it is finished na sinabi ng Bible. Okay, tetelestai, ibig sabihin to bring to an end. Winakasan na yun. Okay? Complete, ibig sabihin, okay na. At accomplish. Nagawa na, natapos na lahat. Or wala ka ng pananagutan dyan. Parang ganun lang ibig sabihin, no? Na this word tetelestai is used. No, itong word na ito, ginagamit ito doon sa Roman, kasi Greek na ang ibig sabihin niyan, ginagamit yung word na tetelestai sa mga negosyo. Sabi dito, the word tetelestai is used in business, court system, and military terms for related meaning. So, tatlong bagay yung ginagamitan ng tetelestai sa kanila. Okay, tingnan natin maigi mga kapatid, no? Para may convert natin dito sa pinag-uusapan natin. Kasi dadako tayo sa panalangin para maintindihan natin kung ano ba yung itinuturo sa atin ng Panginoon sa bagay nito. Sa system daw, in business, ang ibig sabihin, kapag ginamit yung word na tetelestai, sabi niya, yung pagkakautang mo. Kung doon sa lugar na yon, may negosyo ka, at inutang mo yung puhunan mo, para may-build mo yung negosyo mo, at kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, at yung business mo pinalago ng Panginoon, may pagkakataon ka para bayaran yung debt, bibigyan ka ng resibo, at doon sa resibo na yon, may nakatatak na tetelestai. Na ang ibig sabihin ng tetelestai, your debt is fully paid. Okay? Yun yung hinahawakan mo na resibo. Na kumbaga pinaka-proven o pinaka-ebidensya mo na bayad ka na. Wala ka ng pagkakautang. Tetelestai, natatakan nila yon doon sa bansang yon ng word na tetelestai. Na ibig sabihin, the debt is fully paid. Sabi nito, the merchant used the terms tetelestai when a transaction was completed with full payment. Kapag yung mga transaction daw, okay, nabayaran ng buo, tinatatak yung word na tetelestai. Na ang ibig sabihin, the debt is fully paid. Okay, this word would be written on receipts. Okay, ganyan yan. Kaya pagka nagnegosyo ang isang tao doon at nanghiram ng puhunan ng malaking halaga at nabayaran niya yung puhunan na yon, hindi ka na mangangamba na may huhuli sa iyo or may magdedebanda sa iyo kasi meron kang matibay na ebidensyang hawak sa iyong kamay. Meron kang resibo na ang nakatatak doon is tetelestai. Kumbaga sa atin parang tinatatakan niya ng attorney, anong tawag doon na ano yun, yung hindi yung sa attorney, ano yun sa mga law? Notary, kumbaga sa atin, notaryo, no? Ano, ino-notary yun na ang word na yun is tetelestai. Kumbaga, hawak na natin yon sa ating kamay, hawak mo na yan, pinakamatibay mo na yan na ebidensya na ikaw ay wala ng utang doon sa tao na yon. That you are fully paid doon sa debt na inutang mo sa kanya, doon sa puhutan na inutang mo marahil sa kanya para makapagtayo ka ng negosyo. Yan yung ibig sabihin, yung unang term na ginagamit dyan, yung word na tetelestai, dyan sa mga negosyo. So, sa pangalawa, ginagamit din itong word na tetelestai doon sa mga hearing, doon sa court hearing. Na kapag ang isang tao, sa panahon na yon, ang isang Roman citizens, sabi nito in court system, it means the sentence is fully served. Okay? Pinalaya tawag dito yung preso. Yung nasa bilangguan, pinalaya. When a Roman citizen was convicted of a crime, he would be thrown into prison. Natural, kahit man dito sa Pilipinas, kapag nagkasala ka, okay, hahatulan ka at kapag guilty, talagang itatapon ka sa bilangguan.
I-google mo ang lahat ng panahon mo doon, depende sa hatol ng hukuman. Kung hatulan ka, ang pinakamalungkot na hatol is yung mahatulan ng isang tao ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pero kung 10 taon lang ang gugugulin mo, may pagkakataon para makalaya ang isang tao. Now, when the Roman citizen was convicted of a crime, he would be thrown into prison. When that prisoner had served his time, okay, the judge who put him in prison, yung husgado daw, yung judge na naglagay sa kanya doon, humatol sa kanya na makulong ng ganung katagal, would write on the certificate of death. Ano yun? Ang isusulat niya doon, yung word na tetelestai. The freed prisoner, okay, would keep the certificate in case he was ever questioned about why he was no longer a prisoner. Yung pinalayang preso na kapag na-release o na-receive niya doon mula sa judge na nagpakulong sa kanya, naghatol sa kanya ng ganung katagal, kapag nakuha niya na yung resibo, nasa kamay niya na may tatak na tetelestai doon sa resibo na yon, hindi na siya mag-aalinlangan na kahit lumabas siya at pumunta sa kahit saan ng lugar, hindi na siya mag-aalinlangan na baka hulihin siya uli at dalhin siya sa loob ng pulungan kasi bakit meron siyang dalang katibayan na siya'y pinalaya ng husgado na dala niya yung word na tetelestai. See? In case he was ever questioned about why he was no longer a prisoner, this enabled the ex-prisoner to feel safe. Ito daw magsisilbing kumbaga comfort niya. Na maramdaman niya na siya iligtas and secure, sabi nito. That he wouldn't be put back into prison for the same crimes that he had committed. Na hindi na siya mag-aalala, hindi na siya magugulumihanan na baka may minsan isang araw may dadampot na lang sa akin kasi minsan isang araw naging wanted ako dito sa isang lugar na ito. Nakilala ako dito sa isang lugar na ito, hindi na siya mangangamba kasi bakit meron siyang hawak na resibo na naglalaman ng pagpapalaya sa kanya ng judge at may tatak yun na word na tetelestai. To bring to an end, ibig sabihin, ang lahat ng mga sacrifices mo, pinapagtibay ng hukumang ito na ikaw ay pinapalaya na. Hawak niya sa kanyang kamay yung katibayan na siya ilaya na. Bakit? Meron na yung tatak at pirma ng isang husgado o judge na hawak niya sa kamay na word na tetelestai. Kung saan hindi siya makakaramdam ng anumang mga pagugulmihanan kasi bakit? Alam niyang ligtas siya kahit saan siya mapunta. Yan yung pangalawang gamit doon sa bansang yun na word na tetelestai. Pangatlo, sabi niya dyan, in the military. Ginagamit din nila sa bansang yun yung word na tetelestai pagdating sa mga military, mga labanan. It means the battle has been fully won. Kapag ang mga digmaan sa panahon na yon ay talagang nanalo na, kaya meron silang watawat, sabi sa history, na ginagawa, na ang nakatatak doon is yung word na tetelestai. Kapag yun ay ibinandera na nila, at sumisigaw sila ng word na tetelestai, tetelestai, ibig sabihin, yun ang hudyat na yung mga military na yon tagumpay sa laban. Meron silang watawat na ibinabagayway doon, tetelestai, ibig sabihin, the battle has been fully won. Soldiers who were victorious over their enemies would declare tetelestai. This is a victory cry. Huh? Na kahit sa kabila ng kanilang mga paghihirap, sa kabila ng kanilang pakikipagbaka doon sa digmaan, kapatid, pag sakaling pinagkalooban sila na magtagumpay doon at manalo, humiiyaw itong mga mandirigmang ito ng word na tetelestai, meaning to say, the battle has fully won. Nagtagumpay sila sa mga labanan. Nagtagumpay sila sa anumang mga klase, mga pakikipagbaka na mayroon. Bagamat namatay yung kanilang mga kasamahan, pero nanatili silang tagumpay. Kaya ibinabandera nila yung watawat na word na tetelestai. Tetelestai, umiiyak sila. Yun yung ginagamit doon
Nung panahon na yun na word na teleo, translative verb ng Tepere says teleo, meaning to bring to an end, to accomplish or to complete. Yan yung ginagamit nila doon, tetelestai. Now, sabi diyan, pagdating dito sa binabasa natin, sabi diyan sa John chapter 19 verse 29 to 30, now there was a set of vessel full of vinegar, and they filled the sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. So when Jesus said, "It is finished," nung sabihin niya yung word na "it is finished," sabi niya, he meant three things. Meron siyang tatlong bagay na ibig sabihin. See? Ano po yun? Una, sabi niya dyan, your debt of sin is fully paid. Amen. Ang pagkakautang mo, hindi ikaw ang nagbayad, kundi may Diyos na nagbayad para sa'yo. Amen. Yung kasalanan na dapat ikaw ang mapako, sabi ng prophet, dapat tayo ang doon. Tayo ang ibinabayubay sa krus ng Kalbaryo, pero may isang Diyos na isinakripisyo niya yung kanyang pagka-Diyos. Ibinaba niya yung kanyang sarili para magpapako doon para saan? Sa katubusan ng kasalanan natin. Your debt of sin is fully paid. Saan mababasa? 1 Peter chapter 1. Tignan po natin mga kapatid. 18 to 19. 1 Peter chapter 1, 18 to 19. Ganito pagkakasabi po mga kapatid. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, hindi ka tinubos ng mga bagay na lumilipas, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. But, saan tayo tinubos mga kapatid? Sabi dito, but with the precious blood of Christ. Amen. Hallelujah. Your debt, sabi niya dyan, of sin is fully paid. Ano ang nagbayad ng kasalanan natin? Yung precious blood of Christ. Amen. Glory. But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Amen. Hindi na pwede yung kordero na hayop. Hindi na yun karapat-dapat. Ginagamit lang yun Old Testament lang. Ano ang purpose nun? Tinatakpan lang ang kasalanan ng mga tao noong araw na yun. Para lang para hindi makita ng Diyos na karumal-dumal yung kasalanan ng ginawa ng tao. Kinakailangan mag-alay ng lamb. Pero nung dumating yung tamang panahon para yung lamb, ano yun? Yung perfect lamb. Amen. Ialay. Hindi lang para takpan ang kasalanan natin kapatid, kundi para tubusin tayo sa pagkakasala natin. Amen. Linisin tayo without blemish and without spot. Amen. See? Kaya nga tayo, kapatid, di ba? We are on the process of perfection We're not yet perfect, pero we are on the process of perfection. Naku tayo, sabi ng Biblia, tayo nga bahagya ng maligtas, paano pa kaya yung mga wala sa kawan ng Diyos? Na kung yung nasa kawan ng Panginoon nga, bahagya na daw maligtas Paano pa yung umaalis sa kawan ng Panginoon? Paano pa yung mga backslider? Pero sabi dito, tinubos tayo. Sabi niya, your death of sin. Nasabi ni prophet, ikaw dapat ang nagbayad dun Tayo dapat. Ikaw dapat ang ipinapahiya dun sa krus ng Kalbaryo. Pero nung sumigaw ang Panginoon, it is finished. Sabi niya, yung kasalanan mo, wala na kapatid. Tinubos na ng Panginoon. Nilinis ka na sa lahat ng mga kasalanan mo na nagawa. At saan itinapon yun? Sabi ng prophet, doon sa sea of forgetfulness. Amen. At ano yung sea of forgetfulness na yun? That's the blood of Jesus Christ. Amen. See? So yan yung una. Ay sabi niya dito, nung sabihin niyang it is finished, tatlong ibig sabihin niya doon. Una, your debt of sin is fully paid. Pangalawa, sabi niya dyan,
Okay? The sentence for punishment and judgment of our sin has been fully served. Okay? The sentence for punishment and judgment of our sin has been fully served. Diba sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, pero ang kaloob ng Espiritu Santo ay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Now, Colossians chapter 1, basahin po natin. Colossians chapter 1, 12 to 14. Mga taga-Colosas. Chapter 1, 12 to 14. Kung yan mo nasa pungan, ganito po pagkakasalit ng Bible. Sabi niya po rito, kita na rin number 2, the sentence for punishment and judgment of our sin has been fully served. Okay? It is appointed that a man wants to die. And then pagkatapos ng judgment. Pero tingnan natin kung ano yung fully served na. Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Sabi niya sa 14, in whom we have redemption through His blood. No, may katubusan tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, even the forgiveness of sins. Amen. No? Na kung yung prisoner na yan, kapatid, sabi kanila nung hinalimbawa natin, literally, na yung prisoner na yun kapag kinulong, nahatulan ng halimbawa 5 taong pagkakabilang ko, 10 taon dahil sa kanyang krimen na nagawa, at pinayagan siya, binigyan siya ng pardonable, pinalaya siya doon ng judge, bibigyan siya ng kasulatan, nalaya ka na. Na ang ibig sabihin nun, bibigyan ka ng kasulatan, isang resibo na may tatak na tetelestay, na kapag yun ang hawak niya, kapatid, na resibo, wala na siyang pangamba sa labas na baka hulihin siya uli. Ganon din po tayo, mga kapatid. Nung natubos na yung ating kasalanan, hawak na natin yung resibo. Hawak na natin ang resibo sa ating mga kamay. Ano po yung pinaka-resibo na hawak natin sa ating kamay? It is the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Na hindi ka na mangangamba ano man ang mangyari sa iyo. Bakit? Sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Hindi kita iiwan, ipababayaan man kita. Amen. See? Kaya kahit anong gawin ng kaaway, no? Ay, anong bigay sa iyong karamdaman ni Satan? Okay, may pangako ang Diyos. Ang sumampalataya, okay, lalakip ang mga tandang ito. That's the promise. Kung hawak mo at sumasampalataya tayo sa pangalan ng Panginoon, that was the promise. Okay? Now, Romans chapter 8, verse 1 and 2. Mga taga-Roma, chapter 8. Sabi niya rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala na, no? No condemnation na. Sino? Sa atin. Na kay Kristo Jesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Amen. See? Bakit? Sabi kanina, the spirit, the letter killeth, but the Spirit giveth life. Amen. Wala na magagawa. There is no therefore condemnation doon sa mga taong inangkin na nila si Kristo o nasa kanila na si Kristo Jesus.
So ano pa? Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Kamatayan, asan ang tipo? Asan ang tipo mo, kamatayan? Where is thy sting? Kasi bakit kahit mamatay man ako, sabi ni Apostol Pedro or Pablo, if I'm not mistaken, sabi niya, kahit mamatay ako, even Job, si Job, kahit anong gawin ng kaaway, no? Pinahintulutan ng Diyos na magkasakit si Job that time. Pero nung magduda si Job, pinakita ng Diyos sa kanya. Kaya natauhan si Job, sabi niya, naku, I know my Redeemer liveth. Now, yun yung pangalawa, the sentence for punishment and judgment of our sin has been fully served. Now, ano yung pangatlo? Sabi nito, the battle against the devil, sin, enemies, sicknesses, and diseases has been fully won. By His stripes, we are healed. Amen. See? Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nangagsigaling na tayo, kapatid. Hindi pa lang ikaw gagaling, kundi pinagaling na tayo ng Diyos. Amen. Okay? 1 Peter chapter 2. First Peter chapter 2, verse 24. Kunya nasa pungan, ganito pa pagkakasabi. Sabi niya rito, Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 24, who His own self bear our sins in His own body on the tree. No? Talagang dinayubay yung kanyang katawan doon sa punong kahoy na yon, that we, na tayo, being dead to sins, should live unto righteousness. Nangamatay dahil sa kasalanan ay mabuhay sa katwiran. Amen. Hallelujah. By whose stripes ye were healed. Doon sa pamamagitan ng nakabayubay doon sa punong kahoy na yon, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Amen. Kaya yung laban mo, kapatid, sa anumang karamdaman, yung laban mo sa anumang mga pagsubok, yung laban mo sa anumang mga problema, kapatid, sabi ng Bible, winakasalan ng Diyos. Kasi bakit? Noon pa sa krus ng Kalbaryo, may nagtagumpay na para sa iyo. Hindi mo na yan kailangan trabahuhin. May nagtrabaho na para sa iyo. Ano ang kailangan natin gawin? Just to have faith on God. Amen. See? Yun lang ang pinapagawa sa atin. Hindi mo na kailangan trabahuhin yan. Ang gagawin mo na lang, sumampalataya ka doon sa gumawa, sabi ni Prophet. Ginawa niya na yan para sa iyo. Ang sasampalatayanan mo na lang yung gumawa niyan para sa iyo. Yung nag-sacrifice niyan para sa iyo, para sa atin. Yun na lang ang kailangan mong gawin. Kahit pa cancer ang sakit na yan. Kahit pa nakamamatay ang sakit na yan. Nagtagumpay na yung Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen. By His stripes, we are healed. Amen. See? Who His own self bare our sins in His own body on the tree. Biro mo yung sarili niyang katawan. Ang ibinayubay doon. That we, being dead to sins, sabi niya riyan, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. 1 Corinthians chapter 15. Pakibuksan po. (55 to 57). Dito na magkakasabi ng kasulatan. Kasi yun yung pangatlo the battle against the devil, sin, enemies, sicknesses, and diseases has been fully won. 1 Corinthians 15, 55 to 57. Dito na magkakasabi ng kasulatan. Si Apostol Pablo nga, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Nasaan ang pagtatagumpay mo, libingan? No? The sting of death is sin.
And the strength of sin is the law. But, sabi niya riyan, thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Yan ang nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. See? Kaya nung sabihin niyang, it is finished, sabi niya sa John chapter 19, verse 29 to, balikan po natin. 29 to 30, tama? Sabi niya, now there was set a vessel full of vinegar, and they filled the sponge with vinegar and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Tetelestai. No? Nung sabihin niya, it is finished, kagaya doon sa literal na ginagamit ang word na yan, ang lahat ng bagay winakasanan ng Panginoon. Amen. No? Kaya nga ang kaaway, nagmamadali na siya. So sabi niya, so when Jesus said it is finished, He meant three things. Your debt of sin is fully paid. The sentence for punishments and judgment of our sin has been fully served. The battle against the devil, sin, enemies, sicknesses, and diseases has been fully won. Anong sabi ng prophet natin? Now, babasa tayo ng message bago tayo dumako doon sa pananalangin. Dito sa message na when their eyes were opened, 1956, paragraph 19 na mensahe na ito. Sabi niya dito, then we have a right then. Meron tayong karapatan ngayon. We come to God and ask Him for His help. Kaya tayo narito sa gabing ito, lumapit tayo sa Diyos. Lumalapit tayo kay Kristo. Hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling kakayanan. Hindi tayo nagtitiwala sa kung sino mang taong magaling o kung sino mang taong kinakasihan ng Espiritu Santo ng Diyos, kundi ang nilalapitan natin sa gabing ito si Kristo. At anong sabi ng prophet? Humingi ka sa Kanya ng tulong. Kaya hindi makakilos ang Diyos, sabi ng propeta, kasi hindi mo pa siya, o hindi ka humihingi ng tulong. Yung weaknesses mo hindi magiging sakdal para sa Kanya kung hindi mo siya hihingan ng tulong. Sabi ng prophet, now, then we have a right then. We come to God and ask Him for His help. And that's what we're here tonight. Now, if I'm telling you the works is already finished, then what could I do for it? If it's already finished, ano magagawa ko dyan kung talagang tapos na? The only thing I can do is point you to the time it was finished and the scriptures that says it was finished. Ang tangi lang doon na magagawa ng prophet, sabi ng propeta natin, ituro tayo doon. Doon sa kanino, sa taong nagsabi noon na tapos na. Bago man lang malagutan ng kanyang hininga, sumigaw siya ng malakas sa tinig at sinabi niyang natapos na o naganap na. Okay? The only thing I can do is point you to the time it was finished and the scriptures that says it was finished, and that's about all that can be done. It rests within your personal faith in the finished work of Jesus. Kailangan yung iyong pananampalataya doon nakabase o doon nakaratay doon sa natapos ng gawa ng Panginoon ni Kristo. Saan? Doon sa Calvary. That's the only gospel that I know that's written in the Bible. The work was finished at Calvary and we only look to that place. Kaya kung gusto natin ng kagalingan, tumingin ka lang doon sa nagtrabaho doon sa krus ng Kalbaryo. Kung gusto mo, kung kailangan mo ng katugunan sa mga dalangin ngayong gabi, ang tignan mo lang kapatid yung nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun lang naman ang kailangan, yun lang naman sabi ng prophet ang magagawa natin. Kasi nung sabihin niya nga naman doon na tapos na, ano pa magagawa niya doon?
Pero doon sa sinabi niyang it is finished, may pag-asa ka, may pag-asa ako. May pag-asa tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos. Okay? Sa message na Hear Ye Him, 1956 na message, paragraph 9. Pakinggan niyo po mga kapatid ha, maganda yung sinasabi dito ng prophet. When you got saved, God gave you a checkbook. Kapag ikaw ligtas na, ang Diyos bibigyan ka daw niya ng checkbook. As it were. And at the bottom of every check, it's got Jesus' name signed in it. May hawak kang checkbook. At sa bawat hawak mo na yun, mayroon doon sa baba na pangalan ng Jesus Christ na nakasulat. And everything that Jesus died for becomes your personal property. Ano pa yung tinapos ni Kristo? Yung karamdaman lang ba, no? Pati yung mga paghihinagpis natin, tinapos na ng Panginoon. Pati yung mga kailangan mo, tinapos na ng Diyos lahat. Sabi ng Prophet Larian ng blessing. Ang problema bakit hindi makuha ng tao, it is because of lack of faith. Yung sa Mindoro nga, sabi ko nga, nung nag-evangelize kami doon, yung kasama ko lagi sa pag-evangelize, kasi nung time na yun, tatawid kami ng San Luis, ilog ang tatawin namin. So pagka lumaki ang ilog, napakadelikado. Hindi namin ma-predict kung kailan ang pagtaas o pagbaba ng ilog. Basta kailangan, pag tumawid kami ng ilog, mabilis ang tawid namin. Kasi yung ilog, bigla na lang nalabo. Pag lumabo na yung ilog na yun, pag tawid namin sa San Luis, wala, dire-diretso na yun. Humayo kami. Ang bilin pa naman lagi ng ating mahal na pastor, kapag lalakad kayo, huwag kayo ang magiging pabigat, kumbaga. Yung kayo pakakainin, wag. Dapat kayong pakain, magdala kayo ng tinapay, ng pambaon lang, mapakain sa kanila doon. Wala talaga kaming pera. Wala kaming pera nung brother na yun, nag-evangelize kami. Biglang, sinabi niya sa akin, sumigaw. Sabi niya, Panginoon, kailangan namin ng pera. So sa paglalakad namin, pagtingin niya sa daan, nakakita siya ng piso. Nainis pa, nayamot pa sa 5 piso, tinadyakan lang. Sabi niya, ano ba namang pera yan? Makakabuhay ba yan? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano bang hiningi mo sa Diyos? Di ba pera? Sabi niya, oo nga, pera. Naku, stupid lang yan. Kulang ka sa akin dalawa eh. Sabi ko, ano bang hiningi? Binabalik ko lagi sa kanya yung sagot, yung tanong, ano ba ang hiningi mo? Sabi ko, Lord, pengin pera. O yan, binigyan tayo ng pera. Damputin mo na yan. Kailangan natin yan. Palalagin ka ako ng Diyos yan. Sabi ko, pag nagpe-pray tayo, kailangan it is cleared. Kung ano yung prayer mo, kung kailangan mo ng pera para makakain ka sa McDo, yun na lang dapat hiningi mo. Makakain ka ng french fries, dapat yun. Pero kung basta pera lang at nakita mo doon sa dati, nandiyan ka mo ba't nainis ka pa, hindi ka man lang magpasalamat, katugunan na nga yun ng pray mo eh. Tinugon ka ng Panginoon sa pamamagitan ng dasal mo na magkaroon ng pera. Binigyan ka at dyan sa pera na yun ay binigay ng Diyos galing sa Panginoon. Alam ng Diyos na dyan niya tayo kakatagpuin. Alam nyo mga kapatid, nung dinampot namin yun, may nadadaanan kasi kami laging church na denominational, yung pastor doon napakabait sa amin. Pagdaan namin ni brother, nataon naman na piyesta. Pastor yun pero nagpipiesta. Natanawan siguro kami, tinawag kami. Ay mga kapatid, parinig muna. Sabi ni brother, ay nakaw. Ay alam na, pagkain yan. Ayun na. Kaya naman hindi naghahanap na yan, tayo tinawag. Ayun niya. Lapit kami doon. Pinabaunan kami 1 kilong baboy. Nakita nyo kabutihan. At hindi lang basta baboy na mataas ang yung taba. Alam nyo din na kanulan, pigataw sa kanila kanulan native.
Nakita nyo? Yung balat niya itim. Pag binalaybuan mo siya, talagang itim talaga. Wala, hindi ka tulad ng baboy dito sa atin. Pag binalaybuan mo, talagang yun. Kung ano kulay ng balat ng balaybo, yung kulay ng balat. Dito, doon hindi. Native. Naku, napakasarap. Sabi ko, di ba, doon tayo kinatagpo ng Diyos. Nagreklamo ka, alam na ng Panginoon yan eh. Bagong pahingin, alam na ng Diyos, wala tayong dala eh. Di ba yun naman sabi ng kasulatan, huwag kang magdadala ng supot, ako ang bahala sa'yo. Kaya lang minsan, napakahirap din kasi ng mga sinasabi ni Pastor, no? Lalo pag wala kang pera talaga. Saan ka kukuha na pambili mo ng pagkain ng pupuntahan mo? So talaga kailangan, living by faith ka talaga. Amen. So, di ba napakasarap na magsampalataya tayo sa Diyos na mayroon kang mga ganyang klaseng karanasan na talagang alam mo ang Diyos ang nag-provide. Amen. Hindi yung sinasabi mo na provider ang Diyos kasi meron ka naman talaga. Pero yung time na yun, nung tumawid nga kami ng ilog, matagal na testimony nito pero malamang narinig din na rin sa akin to. Nagba-Bible study nga ako na San Luis kapag nilakad namin ni brother yun, 3 oras na higit. Lalo na ako, mabagal pa ako maglakad. Kaya pagka naglalakad yun, inunahan niya ako eh. Tapos hihinto sa mga waiting shed. Sabi ko, tapos pagdating, di waiting shed, hihintay niya ako doon, siya nakapahinga na. Pagdaan ko na doon, ay na brother, ayaw man na pahinga. Sabi ko, Diyos ko. No? Ayun na, anong oras na, kagabi ha. No? Asuuna na naman ang lakad yun pag nakarating na naman sa school. Mag-aatay na naman sa akin yung mga 5 to 10 minutes. Pag tapat-tapat ko na naman doon, ayaw ka. Sabi ko, sandali, pahinga muna tayo. 3 oras yung ilog pag tinawid namin yun, grabe. Kasama ko yung bata, kasama ko yung bike na pinabike ko ng church, pang gamit sa mission. Yun, yung brother din na yun ng nangahoy ng mga pyesa ng bike na yun, kaya hindi ko na rin nagamit eh, 1 buwan lang. Tawid namin, dala ko yun, tapos yung bata naka sa akin yun, dalaga na ngayon eh, si Princess, dalaga na ngayon yung batang yun, nakahawak sa ganito ko, sa braso ko. Tumatawid kami ng ilog, biglang tumaas. Lumabo, wala na, hindi na kami makabalik kasi nasa kalahati na kami ng malapad na ilog ng San Luis. So sabi ko, Lord, ikaw na nga po. Sabi mo sa amin, I will never leave you nor forsake you. Tapos yung, di ba, kainitan pa ng kanta na, dumaan man, di ko na, bihira ko na nga marinig yun ngayon eh. Man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Naalala ko yun, sabi ko, Panginoon, di ba sabi mo, dumaan man kami sa ilog, di kami malulunod. Alam niyo yung ako parang denied ng Holy Spirit, bigla ako may nakakang bato. Na yung bato na yun, pag ganon, tapos kwadrado to, doon ko na ilapat yung talampakan ko. Hindi man lang ako natinag ng agos ng ilog, ang bilis, galing bundok. Sabi ko sa batang hawak ko, umiiyak na, sabi ko, hawak lang. Eh yung brother na yun, nauna na kasi namangka, marunong siya namangka eh. Yung itulak. Oh. Hindi po ako nagpupunta para patawanan yun, pero yun po ang katotohanan, totoo po talaga yun. Marunong siya magbangka na yung may tukod na kawayan. Doon niya ako antayin. Kasi pag daw kami sumakay lahat baka tumumba, isa lang ang katig. Ako baka pagkasumakay kayo, tumumba tayo. Ang sister, siya ang ligtas, kami ang kawawa. Ang ganun. So inantay kami doon. Kami ang ginawa ng kabutihan ng Diyos, siya ang testimony ng kabutihan ng ako, sabi ko. Kabutihan ng Panginoon. Dumaan kami, ano kami lang yun. No, so, ito pinag-usapan natin, it is finished eh. Lahat ng mga pagdurusa mo, hindi lang yung karamdaman ng tinapos ng Diyos, pati yung mga pagdurusa natin tapos na. At sabi diyan, ang kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. It is appointed that a man wants to die. Pero inihanda na ng Panginoon, sabi ng Diyos, aalis ako at itagahanda ko kayo ng dakong malalagyan sapagkat sa tahanan ng aking Ama, maraming mga mansyon. Amen. Tapos na kapatid, hinihintay na lang tayo doon. Kaya nung sabihin ng Panginoon, it is finished, ito yung tapos na hindi malungkot kundi masaya. No? Kaya nung mga brother, nung sinasabi sa akin ni Pastor na maghanap kayo ng preaching na finish na, ayun, ito yun eh. Inihanda ko talaga yun, pero dito ko na lang ginamit talaga. Yun talaga yun yung naisip ko, it is finished. Yan yung tapos na nagsisimula pa lang tayo.
Kasi pag binanggit mo yung title, it is finished, tapos na, pero nagsisimula pa lang. So yan po mga kapatid, no? At yan po yung sinasabi dito. Now when you got saved, God gave you a checkbook as it were. And at the bottom of every check, it's got Jesus' name signed in it. And everything that Jesus died for becomes your personal property. Noong nakarang linggo, pinag-usapan namin doon kasama si Brother Ralph, yung proposal. Napakagandang message, kapatid. At talagang, to God be the glory. Biruin mo, nung mag-propose si Eliezer kay Rebecca, nung tanggapin niya yon, yung proposal na yon, lahat ng pag-aari ni Isaac, ni Abraham, naging pag-aari na din ni Rebecca. Amen. Naging personal property na rin niya. At hindi lang yung mga kamelyo, kundi pati si Eliezer, personal property na ni Rebecca. Kaya lahat ng pangako ng Panginoon, doon sa pagtatagumpay niya doon sa cross ng Kalbaryo, personal property mo na. Amen. It's yours, sabi ng prophet. It's already paid for. When He died at Calvary, He finished everything that was in the redemptive plan. Everything was completed. When He died at Calvary, He raised His hand, which was stuck at the cross. Yung mga kamay niya doon nakapako sa krus. And said, it is finished. Amen. What's finished? Ano daw yung natapos ng Panginoon? All, now listen church ha, ano yung tinapos? All has been finished. Everything that Satan done to the human race. Amen. At kahit anong kalasing karamdaman, kapatid, sabi ng prophet, it is the devil. Maging yun, maging ang demonyo, winakasan na ng Diyos, tinapos na ng Panginoon. No? Alam niya na yung kanyang hangganan. Everything that Satan done to the human race, the price was paid for and we are completely redeemed tonight in Christ. Amen. So salamat sa Panginoon. It is finished. Lahat ng yan, mga kapatid, no? Dito tumatanda tayo, kumukulubot ang muka, pero doon, pagdating doon sa finished work, sabi ni prophet, wala na daw doon pangtanda, wala na doon pagkulubot ng muka, wala na doon kamatayan. Amen. Lahat doon, maganda na, mga kapatid, no? So sa Diyos ang kapurihan, salamat sa Panginoon sa gabing ito, no? At dadako tayo doon sa pananalangin. Meron po kayo dyan prayer request sa upuan, mangyari padala lamang po dito, unahan. At muli, hihingi ko na po ng panalangin sa inyo mga kapatid. Doon nga sa dako ng Quezon, nagaganapin namin yung communion. Isama nyo kami sa pag-pray nyo sa gabi ito. At minsan pa, alam niyo, may isang testimony muna pala ako mga kapatid, no? Nakalimutan ko. Naalala niyo, pinag-pray natin, hindi ako ng prayer doon sa kasama naming driver, no? Na katagpuin man lang ang Diyos yung kanyang dahil, yun nga, parang yung bato niya, namilikot sa sakit yung ano. Yun, by the grace of God, hindi naman pero naka-schedule for operation, pero yun, nakakapagtrabaho na siya uli ngayon. Nakas na uli yung tao, no? Tapos ngayon, gusto ko isama ulit na prayer, yung kasama namin din sa trabaho. Pagbuhat niya ng anak niya, mabigat to yung panganay niya eh. Sabi ng doktor, mali siya ng buhat sa anak niya. Nabigla yung buhat. So parang may kumalas sa buto ng baywang. Dahilan para hindi siya makatayo ng maayos, makalakad. Kada pihito niya masakit. So, minomonitor ko din po yung kaibigan ko ngayon na katrabaho namin. Yung extra result sa parang Friday pa yata niya makukuha. Pero ang magandang bagay doon mga kapatid, sabi ko pag-pray kita, willing naman siya na ipag-pray na. At nagpapasalamat, salamat sabi niya sa akin. So, sama po namin natin dito sa prayer request kung driver namin. Driver na, kapwa ko driver, ano? Si Kim J. Darapit ang pangalan po niya. Okay.
alam ko naman ang Diyos tumutugon ng dalangin ng tao matuwid. Amen. Okay? Kahit non-believer man yan, kung tayo naman ang humihingi, di ba? Nang para sa Kanya, sa pangalan ng Panginoon, ano man ang hingin niyo sa aking pangalan, diyaon ang aking gagawin, sabi ng Diyos. So, nakakaawa lang kasi, yun nga, wala naman din ba siyang pagkakakitaan ng hanap buhay, kundi yun lang trabaho na yan. Tapos nangyari pa yung ganun. As yun, pagka sabi ko sa kanya, nung kinakausap ko siya, sabi ko, ang plano niya sana pahilot, dadalhin daw sa Cavite, may magaling daw kung makihilot. Sabi ko, wag muna, kasi baka hindi mo pa alam kung ano ang resulta niya, baka fractured na nga yan. O kung dislocated man. Sabi ko, pero pag-pray natin, sana dislocated yan. Kasi kung dislocated, yun, dalhin mo sa manghihilot, kung may trusted ka na manghihilot para dyan. Pero antay natin yung result, sabi ko. Kasi mahirap magpahilot, mamaya, baliin na pala yan. Papahilot mo, lalo lang magka-loko-loko yung buto mo dyan. So, yun, alam ko po na walang imposible sa Diyos. Naniniwala naman siya na yun, kapag pinag-pray siya, may awa daw ang Panginoon, sabi niya sa akin. Pakisama po yan si King J. Garabi. Kasama ko po sa trabaho yan. Supervisor namin, si John. Yun. Kasama po namin sa trabaho. Lalahanin po natin. No? Tapos, yun, yung mga kapatira natin sa Dako ng Bicol, isama niyo po sa pray, mga kapatid. No, lagi. Lalo na, itong nalalapit natin gawain. No? Ilang linggo na lang, papasok na yung Burmans. Pagpasok ng Burmans, napakabilis na po niya. Isama po natin yung ating gawain sa Bicol na i-provide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Sama niyo rin po kami sa Dako ng Quezon, yung mga kapatid ko. Kahit hindi sa financial, especially sa Quezon, pagsama ng Bicol, kasi again, magtitiwala ulit kami sa kamay ng Diyos para i-provide yung financial na kailangan namin. So medyo malaki din talaga. At hindi ako nakatingin sa kakayanan nila sa Dako yun, kundi nakatingin kaming lahat sa kakayanan ng Diyos para sa amin. Hirap pag-handle ng gawain, totoo yun, na patunayan ko yan. Nung sinasabi sa amin ni Pastor, napakahirap. Talagang laging nasakit ang ulo mo. Pero kailangan talaga ang hahawak sa ganun yung may katungkulan talaga ng pastor ako hindi ko ang mexi lang talaga ako. So madali akong pero by the grace of God, ayun, pag-pray niyo lang po kami lagi na malig sila ng maayos. Kasi minsan talagang sa ulo, sakit. Nagtatawag sa iyo, ano sasabihin sa yung reklamo, ayun, yung pagkasabi ng sanlibutan, di ba yung red flag, yung toxic, gano'n, no? Kasama niyo po kami doon, i-provide ng Diyos ulit yung kapangangailangan kasi aasa na naman sila sa negosyo, sa hanap buhay na kung ano na naman napapasukin nila. Ayan, yung kapatid namin doon, si Brother John Rex, nakikiusap kay Brother Ruben na doon sa boss niya, sa trabaho sa construction, na baka pwede daw napa-extrahin siya ng Huwebes, Biyernes, Sabado. Dahil hindi siya pina-extra, sabi ko kay kapatid na yun, naawa naman ako, kailangan daw niya ng baon sa school kasi hindi siya mapadala ng mga kuya niya na nagpapaaral sa kanya. Sabi ko, sige, magkano ba ang gusto mo, kako? Sabi niya, basta may pambaon lang po ako, pastor, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, 3 araw ba gusto mo? Sabi niya, sige kako, tirahin 3 araw yung likod namin, gamasin mo. Arawan kita dyan. May pambaon ka lang. Ewan ko, kailan niya sisimulan yun. Sabi ko, biyak, sabi niya, magkano pa bibigay mo? Magkano ba gusto mo? Sabi ko, tatawa lang yung bata. Tawa-tawa lang naman yung bata. Pero ewan ko, sabi ko, i-update mo lang ako kung gusto mo yan. Sige, para may pambaon ka, nakakaawa naman. Nagsusumika para makapag-aral. No? So yun, sa mga ganung klaseng trabaho, nahihirapan po sila, sasama niyo po. Pati ang Mindoro, kasama niyo rin po sila doon. Yung Capiz, sila Brother Max, tsaka yung Marinduque po natin, no, na ano man ang kalooban ng Diyos, ang siyang patuloy na magganap. Tapos tayo din po dito, magdalangin lang tayo. Wala po bang prayer request? So magdalangin na lang po tayo na mga pangangailangan natin, itulog natin sa Diyos. No? So bago tayo dumalangin, ayos kong ulitin ng Panginoon, alam ko may magagawa ang Diyos.
kailangan trabahuin ang bagay na yan. Matagal lang trabaho yan ng Diyos para sa iyo. The only thing that we should do is to have faith on God. Amen, Lord. Hallelujah. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay nagmangako. Yes, Father. Alam ko nga,
Diyos. Ibalik natin sa Kanya ang papuri at salamat sa gabi ito. I'll give the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We'll give the glory to Jesus and tell of His wonderful love. Panginoon, sa iyo natin ibinabalik at itataas ang lahat ng mataas na papuri at pasasalamat sa gabing ito, Panginoon, sa katugunan ng mga dalangin namin, O Diyos. Panginoon, hindi po nasayang ang gabi namin sa pagpalit, Panginoon. Hindi po naging walang kabuluhan ang pagpalitan namin sapagkat, Lord, taglay namin ang pananampalataya na nagmumula sa iyo na alam namin, Lord, na ikaw lang, O Diyos, ang katugunan ng mga bagay ito. Hindi dahil sa may pera kami, Panginoon. Hindi dahil sa makakayan lang kami. Hindi dahil sa kaya namin o sa matalino kami, Panginoon. Not by might, nor by power, but by your Spirit. Yes. Kaya kami narito, taglay ang lakas, ang buhay, hininga. Taglay ang mga pagpapala na ito na nakakamit namin sa iyo. Dahil may ikaw na Diyos na nagtaglay ang iyong awat habag para sa amin. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo mga kapatid ko na nabalito dahil sa iyong pangalan. Sa iyong pagpapuri at salamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. We'll give awitin natin, to God be the glory. 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 For the things He has done.
Dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Lord, muli kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa matagumpay, Lord God, na gawain, Panginoon, na ikinagkalap sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagpapala, Lord God, na muli namin natanggap, Panginoon, sa mga oras nito. Salamat po, Diyos, sa kalakasan at buhay na ipinagkalap po sa bawat isa, Panginoon. Sumayo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, Panginoon, sa mabuti mong gawa, Lord God, maging sa pagpapala, Lord God, na patuloy namin darama, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, Diyos, sa mayamang mensahe na pinagkalap mo sa bawat sa Panginoon. Tunay na, Diyos, tapos na ang lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mapapurihan, Panginoon, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang maluwalhati, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa mga mabuting gawa, Lord God. Muli kami, Panginoon, dumadalangin sa iyo, Lord God, na patuloy mo kami ingatan, Panginoon, at bigyan ng kalakasan, Panginoon, habang kami naglalakbay sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Naway, O Diyos, ang mga mensahe na ito, Lord God, ay patuloy namin magamit, Panginoon, Lord God, habang nandito pa kami, Panginoon, na patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na manguna, Panginoon, sa bawat sa Panginoon, sa aming mga decision, Panginoon, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na manguna, Panginoon, ang mag-lead, Panginoon, Lord God, patungo sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang mga ginamit mong lingkod, Lord God, sa likod ng pulpito, Panginoon, mula sa aming tagapanguna, Panginoon. Alam mo, Diyos, ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magbalik, Lord God, ng kalakasan at pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gayon, Panginoon, sa ginamit mong tagapanguna, Lord God, sa nagayag ng iyong salita, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang nakakaalam, Lord God, ng kanyang mga pangailangan, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kundi tumiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang patuloy na magbalik ng kalakasan at pagpapala, Lord God, upang magamit pa siya, Lord God, sa ilalim ng iyong basa, Panginoon. Malay mo rin po, Panginoon, Lord God, ang ginawa kanyang gawain, Panginoon, sa damo ng Quezon, Lord God, na patuloy mo silang pagaguin, Panginoon, at bigyan ng kalakasan sa pananampalataya, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, Lord God, ang nalikom, Lord, ng mga anak, Lord God, ng itong mga sentimong ito, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siya mag-ingat at magbigay ng pagpapala, Lord God, sa mga kaloob, Panginoon. At namin, Panginoon, magamit ito, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. At hiling din namin, O Diyos, ang iyong guidance, Panginoon, ng iyong pag-iingat, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, Lord God. Namin, Panginoon, makarating kami ng ligtas at payapa, Panginoon, na kung paano mo kami ingatan, Lord God, na dinako, Panginoon, sa bahay-sambahan nito, Panginoon, ay gayon din mo kami ingatan na makarating kami, Panginoon, sa aming mga tahanan, Panginoon. At kung di ka pa darating, Panginoon, muli mo kaming idako, Panginoon, sa bahay-sambahan nito, Panginoon, upang patuloy ka namin mapapurihan at papasalamatan, Panginoon. Ang lahat ito, Lord God, ay binabalik namin sa iyong kapurihan at sa dakilang pangalan namin, Panginoon Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Okay. God bless you, Brother Ryan. Pagpalain ng Diyos, bawat isa sa atin. Tapos sa mga ating gawain,